Maaari mo pang paniwalaan ang lugar na ito? Hindi ito totoo para sa akin at hulaan mo kung ano. Bago ito sa eksena ng Urbex, kaya isa tayo sa mga unang tao na tatalakay at magdodokumento sa kahangahangang tahanan ng bilyonaryong Hapones. Meron tayong mano-manong gawang Hapones na manika ng samurai. Oo, ito lang ang kwarto na mukhang sobrang nalimas. Parang may hinahanap sila. Dito meron tayong sulat na nasa Hapones. Kaya oo, hindi sinabi ng aking pagsasalin na tumakas, pero sa iyo meron. Isang bagay na talagang kakaiba ay sa kabuuan ng paglalakbay na ito, hindi tayo nakakita ng kahit isang larawan maliban sa lahat ng bagay na naiwan dito, pero walang mga larawan. Pakiramdam ko tumakas sila kasama lang ang kanilang mga larawan. Sige, kaya kakapasok lang natin sa loob ng kahangahangang mansyon ng isang Hapones na bilyonaryo. Hindi ko maaring paniwalaan na tinitingnan natin ito ngayon. Hindi ko inaasahan ito sa lahat. Alam mo, inakala ko na ito ay isang Italianong mansyon. Pero gusto ko kung paano may mga Hapones na gamit sa loob. Ang Hapon ay aking paboritong bansa, kaya ito ay talagang kahanga-hanga na tinitingnan natin ngayon. Nandito tayo sa pangunahing hall at ito ang pangunahing hagdan. Maaari mo ba akong mapaniwalaan ng lugar na ito? Hindi ito totoo para sa akin at alam mo ba kung ano? Ito sa eksena ng Urbex, kaya kami ang isa sa mga unang tao na tatalakay at magdodokumento sa kahangahangang tahanan ng bilyonaryong Hapon. Mahal ko ito. Sa anuman, narito ang buod sa kasaysayan ng lugar. Ang abandonadong mansyon na ito ay dating pag-aari ng isang mayamang babaeng Hapon na nagmula sa isang impluwensyal na pamilya sa Hapon. Ang kanyang kwento ay isang misteryo, ngunit sa buong bahay makikita mo ang mga pahiwatig at mga sulat na naglalarawan sa kanyang buhay noong dekada 90. Nakilala niya ang pag-ibig ng kanyang buhay sa isa sa kanyang mga biyahe sa negosyo sa Italia. Isang Pranses na lalaki ito at noong panahong iyon ay kasal na siya. Nang siya'y bumalik sa Hapon, hindi na maganda ang relasyon niya sa kanyang asawa at sila'y nagdesisyong mag-divorce. Nang harapin niya ang kanyang mga magulang tungkol sa kanyang bagong kasintahan, hindi sinang-ayunan ng kanyang pamilya ang kanyang desisyon. Siya'y sumuway at hindi nagtagal ay tumakas siya mula sa Hapon patungong Italia nang lihim kasama ang kanyang dalawang anak at muling nagkita sila ng kanyang mahal. At noong 1995, sila'y ikinasal. Sa parehong taon bumili siya ng isang mansyon at sila'y masayang namuhay. Sa likod ng saradong pintuan, mayroon siyang problema sa kanyang dating asawa at sa kanyang napakalakas na pamilya. Ang kanyang lokasyon ay natuklasan sa wakas noong maagang 2000 at nang mangyari ito, tumakas siya muli kasama ang kanyang asawa at mga anak na iniwan ang lahat at nagdala lamang ng kanyang mahahalagang larawan. Iyon lang ang alam ko sa ngayon. Ngunit sa buong paglalakbay na ito, makakahanap tayo ng higit pang mga bagay dahil lahat ay naiwan dito at baka ito ay makapagbigay sa atin ng clue kung ano ang maaaring naging buhay ng pamilyang ito dito. Sige, bago magsimula ang talakayan, gusto kong pindutin ninyo ang like button at sundan ang serye ng Italy. Sige, tara na. Babalik tayo dito sa pangunahing hagdan dahil syempre, kailangan nating umakyat mula dito. Hindi ko talaga mapigilang tumingin dito. Dapat nating kingalon mga kwarto sa ngayon. Wow. Diyos ko mga kaibigan. Siguro ito ay isang uri ng silid kainan. Kaya nakapasok na kami sa loob ng isa sa mga silid kainan. Talagang maliit ito pero napaka-komportable. Kaya may ilang bagay ako dito sa loob ng magandang ginto na aparador. Mukhang mga kampana ng Pasko ito. Hindi ako sigurado kung ano ito pero nabubuksan ito. Sa tingin ko ito ay ginamit para maglagay ng ilang insenso. Alam mo yung mga insenso na stick. Pero ito ay ganap na walang laman. Ang kabineting ito ay tiyak na may halaga. Mukhang Pranses. Tingnan mo ang kamay na pintura dito.
Sayang makita mo na ngayon ang kaunting mga crack. Medyo nagkakaroon ng pagkakasira. Kahit itong mga silya, may disenyo ng princess. Talagang gusto ko ang puti at asul na kulay nito. Isipin mo na meron kang masarap na tasa ng tsaa sa umaga at kumakain ng almusal sa sulok na ito na may bukas na mga bintana, ang araw ay sumisikat. Ngayon ang mesa ay medyo simple, hindi ito ganong malaki. Mukhang maaring maupo ang 6 na tao. Ito ay magandang antikong drawer na kahoy. Tingnan mo ang pinturang iyon. Mukhang French tapestry ito. Hindi sigurado kung ano ang hawak ng mga kahong dilaw na ito. Maaaring mga tibag o tignan ako. Sa tingin ko ito ay isang uri ng pitaka. Matagal na itong lugar na ito na abandonado. Makikita mo sa lahat ng mga graba, sa sahig, nagmumula direkta mula sa kisame dito ako. Sa tingin ko ito ay asbestos at ito ay isang magandang kristal na chandelier na kanilang mayroon na mukhang galing sa ika-20 siglo. Lumabas na tayo dito ang mga hawakan ay may Frances na estilo dito. Sige, mahigpit ang pagkasiksik. Nakakuha kami ng karpet na medyo hinaharangan ito ngayon. Mayroon pa rin itong mga susi. Kaya kakapasok lang namin sa isang pasilyo. Mayroon tayong ilang mga senyas na hapon na nakakabit sa pader dito. Isasalin ko ito. Tangina, yung pangit talaga nito na nagkaroon ako ng maraming problema sa pagsasalin. Ang nakasulat sa itaas nito ay gas. Ang nakasulat dito ay liksin. Hindi ko sa tingin tama ang pagsasalin ng Google Translate. Pasensya na mga kaibigan, hindi maganda ang ginagawa ng app pero kung sakaling maisalin ninyo ito, iwanan ninyo sa mga komento sa ibaba. Kaya mukhang papasok tayo sa loob ng kusina. Hindi ito gaanong moderno. Kaya meron kang ilang postcard at mga sulat. Ang isa nag-choice sa hapon. Yan sa batter at sa screenmeter sa kusina ay nandito lahat. Ew, ang amoy ng ref ay talagang masama. Kung letso or malit na kanan. Nakakalungkot makita ang kalagayan nito. Sa pasilyong ito, ang mga pader ay nagkakaroon na ng amag at sobrang dami ng mga graba sa sahig mula sa nabubulok na kisame. Mukhang mga lumang pintura ito na ginawa ng pamilya. Marahil ay mabata. May taon itong nakasulat, 1995. Mahirap sabihin kung ano ang itsura ng mga piraso ng sining na ito. Hindi ako sigurado kung dapat ba itong magmukhang ganyan o sadyang nabubulok na ito. Dito papunta sa ibaba patungo sa basement. At ang pintuang ito ay malamang na bumabalik sa pangunahing hagdan. Medyo gusto ko na suriin ang basement mamaya. Siguradong may mga anak sila. Tingnan mo kung gaano kaliit ang mga upuang ito. So, person makatulad ng 6 na taong gulang. May niilan sa kanilang mga jacket na nakasabit dito at ang kanilang mga sombrero. Para bang nagtakas ang pamilya. Kahanga-hanga kung paano iniwan lahat dito at narito ang banyo sa itaas ng salaming kisame na nagpapanatili sa banyo na maliwanag ngunit mabaho talaga dito kahit na sa tingin ko ginamit niya ito o ang mga bar ng sabon ay nandito pa rin at ito'y bumababa na medyo mukhang sala. Sobrang kahibangan ito. Sobrang hindi makatotohanan. Ito ay isa sa pinakamagandang mansyon na aking natuklasan sa loob ng ilang panahon. Sana nagustuhan ninyo ko ng video na ito hanggang na maayo. Kung nagustuhan ninyo, pindutin ang like button at gusto ko rin na mag-iwan kayo ng maraming komento sa ibaba.
Ipabatid sa akin ang inyong saloobin tungkol sa magandang bahay na ito. Mga figurinang gawa sa porselana. Nakakakilabot itong isa. Pula ang mga mata nito. Meron na tayong mga peking bulaklak dito. Hindi sigurado kung bakit baligtad ang sofang ito, pero tingnan mo lahat ng mga libro. Sobrang dami nila, mukha silang bago. At nakikita rin natin ang ilang mga hapon na libro doon. Literal na, ito'y kahanga-hanga. Mahal ko ang matas na kisame. Ito'y karaniwan dito sa mga mansyon ng Italyano. Narito ang malapit ang tingin sa TV. Ito'y mula sa Samsung. Meron silang parang video home system player at digital versatile disc player. Lahat ng mga pelikulang pinapanood nila ay nandito pa rin. Hindi pa nga ito nakalagyan ng label. Sino ang may alam? Baka mga pag-record ito ng mga pamilyang naglalakbay o mga kaganapan. Lahat ng aking na-document sa aking buhay mula nang simulan ko ang aking karera sa YouTube, sinave ko sa aking mga hard drive at computer at malulungkot talaga ako kung mawawala silang lahat dahil gusto ko lang balikan ang mga ito isang araw. Maganda ang pakiramdam na makakolekta ng iyong mga alaala at alam mo na i-video record ang lahat ng mahahalagang sandali sa iyong buhay at ngayon ay basta na lang naiwan dito na walang inalagaan. Meron niya ako kamay na ginawang hapon na samurai doll or maring ketray, isang emperador. May isa pang doll, ito ay mas mukhang European style. Kaya sa kisame meron itong mga palamuti na umiikot sa paligid. Ito ay isang napakakomplikadong disenyo. At kasi gusto ko ang wallpaper dito, ito ay talagang gawa sa seda. Ito yung nagiging mahirap tanggalin o magkaroon ng bita. Magandang countertop ito. Ito yung fireplace. Malinaw na mayaman talaga ang pamilya. Naniniwala ako na ito yung isang uri ng kahilop-long marble. At ang magandang salamin na ito ay nakatayo pa rin dito. Hindi lamang ito isang ordinaryong salamin, ngunit ito ay isang salaming may gilid. Sa itsura nito, sa tingin ko ito ay alinman sa Pranses or Italiano na estilo o mula sa ika-19 na siglo. Akala ko ito ay parang dekorasyon, pero ito pala ay isang tropeyo. O sopra siyam na libo. 576 ay... Ito ba mula sa 1976? Sa mata salita mo, ito ay paarong paching tropeyo para sa pagkanta ng opera. Mukhang ito may isang komoda mula sa ika-19 na siglo. Mayroon din itong ilang tanso. Ang kamay na pininturang larawan dito. Ang pagkakakita sa lahat ng mga kasangkapang ito ay nagpapalungkot sa akin na iniwan lamang ng ganito. Bigla ko lang na-realize na may pintura pala sa itaas ng pintuang ito. Napakaganda. Ang cool nito. Ito ay bumabalik sa pangunahing hagdanan. At sa tingin ko, oras na para tayo ay pumunta sa itaas. Pero bago iyon, tingnan natin ang mas malapitan dito sa pangunahing bulwagan. May ilang bagay na hindi ko pa nabigyan ng malapitang tingin para sa inyo. Tingnan mo ito. Ito ay isang magandang tansong estatwa ng isang anghel na sumasakay sa isang uri ng dragon. Mukhang salamin sa mata ng isang nagbabasa ang nakita. Meron na namang magandang tapestry na mukhang isang
Parang isang grupo ng mga magsasaka. Ang tanging bagay ay ang kanilang mga anak. Meron tayong maliit na aparador dito. Napakang Hapones, wow. Kaya gusto ko kung paano itong aparador na ito. Parang napaka-Europeo, pero sa loob makikita mo ang ilang mga bagay mula sa Hapon. Meron akong mga miniaturang manika na gawa sa luwad. Medyo nagpapaalala sa akin ng mga bagay na makukuha mo sa New York sa UK. Alam mo yung mga figurine ng multo, ipaalam mo sa akin sa mga komento kung alam mo ang pinag-uusapan ko. At tulungan mo rin akong isalin ito sa... Kukuhanin ko ito para sa akin at ipopost ito sa mga komento at hulaan mo kung ano. Meron din tayong ilang insenso. Alam mo, pakiramdam ko ay maaring meron silang ilang uri ng santuwaryo dito kung saan sila mananalangin ngayon. Na nakikita ko ito, ibig sabihin ito na ang maaring ito dito, pero hindi talaga ito mukhang ginawa para sa pananalangin. Meron tayong ilang bulaklak ng cherry blossom dito na typical sa Japan. Hindi ako sigurado kung para saan nila ito gagamitin. Ito'y para sa Zen meditation. Gusto ko itong patuloy na gamitin, pero malamang ay makuha natin ang buong bayan dito. Ngayon ito ay malayo na ang aking paboritong hagdanang nakita ko sa mahabang panahon habang tayo ay nag-e-explore. Ibig kong sabihin, tingnan mo ang ukit sa bagay na ito. Yung Ryle says runs for life. Kasama ng leong ito. Nakuha mo ang mga pulang carpet. Ay nako. Naglalaan sila ng maliit na pansin sa detalye. Mukhang may naipaskil tayo dito. Up. Pattern. Sa tingin ko, ito ay parang larawan ng harapang gate. Yup. Mayroon kang ilang plaster molding dito. Sa ano man, ito kang malapitang tingin sa wallpaper na ginagamit nila. Gawa rin ito sa silk tulad ng ibang kwarto. O gawin natin ang ating paraan. Paitas. Palagay ko ito na ang huling palapag. Wow, meron silang grand piano dito sa itaas. Tingnan mo ang mga bintanang may stained glass. Yung bahay na ito ay talagang kahanga-hanga. Halos may pahangin na ako. Mukhang hindi na gumagana ang pianong ito. Ang mga teklado ay matigas na parang bato. Medyo kakaiba ito dahil nakakita na ako ng maraming inabandonang piano at karaniwan ay gumagana ang mga teklado. Marami ring mga bagay mula sa kisame ang nahulog. Diyos ko, napakaganda nito. Diyos, tala to right and dive sayo. Pamaadyo mo ring buksan ang mga bintanang ito. Mayroon tayong iba't ibang mga larawan na nakakwadro sa pader. Ilan sa mga ito ay mga pirma na isinulat sa kamay. Hula ko may mga larawan na kinuha ng pamilya, mga biyahe na pinuntahan nila. Mayroon kang mga kwarto na nakapalibot. Nakikita ko ang mga hagdan doon sa sulok, kaya hula ko may iba pang palapag. Tingnan natin ang kwartong ito. Wow. May mga manika at laruan kahit saan.
Ito siguro ang kwarto ng mga bata. May isa pang pasilyo. Marahil ito'y patungo sa isa pang silid-tulugan. Tingnan mo ito, tiyak na kwarto ito ng isang batang babae. Sa itsura nito, marahil ay sobrang nasusunod ang kanyang mga kagustuhan. Mukhang kwarto ito na para sa isang prinsesa. Parang isang liham ng Pasko. Tingnan ko kung maaaring isalin ito. Sandali lang, hindi ko kailangan isalin ito. Nasa Ingles ito. Ano ba ito? Pinagmaligayang Pasko, Carola. Ito ay isa pang pagkakataon para batiin ka ng maligayang Pasko. Kayo ay maaaring marinig ang liham na ito para sa inyong sarili. Kailangan mo lamang i-pause ang screen. Dahil hindi ko talaga mabasa ang sulat kamay, napagtanto ko lang na may larawan sa ilalim ng manikang ito. Ito'y isang batang babae na sumasakay sa kabayo. Ito ay maaaring ang anak na babae na nanatili sa kwartong ito, pero mukhang medyo malaki siya para sa kwartong ito. Ibig kong sabihin, ito ay sa maaaring kwarto niya. Mukhang mahal ng taong ito ang mga kabayo. May ilang manika pa dito at hulaan mo, nasa mga aparador pa rin ang mga damit. Tara, bumaba tayo sa pasilyong ito. May ilang litrato pa na nakakabit sa mga pader. Ayon sa HY, medyo may amag na at sira. Isa'y humahantong namin sa isang banyo. Ito ay isang magandang bathtub. Ito ay gawa sa burning marble. May ilang itim na amag dito. Hindi ako papasok. Makikita ko sa counter na meron pa rin tayong toothbrush at ilang nail polish. Narito yung isa pang kwarto. Mukhang isa pang kwarto ng bata ito. Mas malaki ito. May ng potato mga rito. Hindi nga mukhang insenso ang mga iyon. Mukha lang silang mga stick. May roll pa tayo kung ilan yun sa mga manikang mukhang luwad. Sa tingin ko, yan na may iyong controller para sa isang remote control na kotse. Mahal ko ang mga iyon nung ako'y bata pa. Uy, nakuha natin ang una na Snoopy. Kaya sa itsura nito, alam din ng pamilyang ito ang Ingles, Italiano at Hapon. Mukhang sila ay talagang may pinag-aralan. So, datong Snoopy na isang palabas sa Amerika. Sa anuman, tingnan mo itong manika. Hindi ko talaga ito gusto. Hindi ito kahit nakaaya-aya. Bakit ang laki ng ulo nito? Wow, tingnan mo ang telebisyon na ito. Hindi ko pa nga nakikita ang brand na ito dati. Merong taxidermy sa ibabaw nito. Mukhang ito ay isang pato. Yung kagandahan ng kwartong ito. Nagbibigay ito sa akin ng sobrang lumang vibe. Parang sa mga 80s. Kaya mga kaibigan, ito ay isang tunay na vintage na Hapon na musical doll. Nakita ko na ito sa Japan dati. Bawat kwarto na napuntahan ko ay mayroong ilang relihiyosong wall art na nakakabit sa itaas ng kama. Gusto ko talaga ito. Narito ang ilang maliliit na miniaturang bagay.
Mukhang mga payaso ang mga ito. Kaya maaari rin tayong dumaan patungo sa isa pang kwarto mula rito. Sa tingin ko, dadaan tayo mula sa pasilyo. Wow, ang kalat ng kwartong ito. Parang dumaan ang isang tornado dito. Sa tingin ko, ito ay isang silid-tulugan. Mukhang mas ginagamit ito para sa pagpapahinga. Mayroon tayong ilang aparador na puno ng damit. Ang pinto ay maaari ring magdala sa balkonahe. Ngunit sa tingin ko, hindi natin dapat subukan ito. Sa harap natin ay parang maraming bahay at kapitbahay. Oo nga, ito lang ang kwarto na mukhang sobrang kalat. Parang may hinahanap sila. Mukhang bago at sariwa ang mga damit. Tiyak na parang estilo ng mga damit nung huling bahagi ng dekada 90. Tingnan mo ang track jacket na iyan. Ang track jacket ay sumisigaw ng dekada 90. Hindi ko alam dahil talagang mahal ko ang moda. Maring sabihin ko siya kung na yung taon nun galing yung ilang mga kasuotan. Pero mahal ko ang mga aparador. Mukhang napinturahan na sila. Maaari ba rin tayong sikat sa susunod na kwarto mula rito, pero mas gusto ko lang talagang dumaan sa hallway sa halip. Wow, sa tingin ko ito ang pangunahing kwarto. Parang ginagamit din nila ito bilang mesa para sa pagbibihis. Lahat ito ay pininturahan. Kailangan dyan kong aminin, yung pamilya sa mansyong ito ay mayroong talagang magandang panlasa sa mga kasangkapan. Oo, gusto ko ang mga kasangkapan sa kwartong ito. Tingnan mo ang disenyo, talagang natatangi ito. Mukhang talagang komportable. At hindi pa ito sirang luma. Napagtanto ko lang na ang wallpaper na may disenyong bulaklak dito ay napakaganda. Sa gilid na ito lang. Sa kabila nito, right, ito ay humahantong lamang sa ibang kwarto kung saan tayo kanina. Iyan, tingnan na rin ang kama na ito dito. Hindi naman ito mukhang kakaiba. Hindi komportable tignan ang kutson, ngunit yung frame ng kama ang nagpapaganda dito. Mukhang ito ay isang mid-century modern Italian neoclassical style. Ito ay may malaking halaga. Mayroon pa itong ilang pinturang pininturahan ng kamay dito. Yan ang printer para malaman mo ito rin nakahalaga. Gusto ko ang hitsura ng kandelaryong ito. Gusto ko kung paano may hugis at disenyo ng bulaklak ang bumbilya nito. Tingnan mo kung ano ang nasa loob ng aparador na ito. Oh, aking Diyos, sobrang dami ng itim na amag sa loob. At isasara ko na ulit ito. Kukuha ako ng litrato ng kwartong ito nang hindi bukas ang pinto. At dito meron tayong magasing hapon. Mula ito noong 2006 yata. Dito meron tayong sulat sa hapon, tara. Simulan na natin ang pagsasalin. Sa anuman, ito ay mayroon maglaman na mahalagang impormasyon tungkol sa lugar na ito na kaya ang sulat ay mula Hulyo 24, 1975. So ngayon po lang ang isang babae na nagnanganglang Soleoni. Sa wakas ng Tokyo ay opisyal na idineklarang bukas ngayon. Ang temperatura ay tumaas na sa 34 na degree at talagang mainit. Nakatira ako sa Tokyo, maaring maging talagang mainit noong tag-init, hindi ito matiis. Sinabi nito, sa proposito, noong ibang araw ay napakabastos ko na biglaang magpadala sa iyo ng isang batang sulat. Pinag-usapan ko ito kasama si Mr. Moto, ngunit sa huli bilang resulta ng pakikipag-ugnayan kay asawa ni Giovanni.
kasama ang kanyang ina kahit nahiramin ko ang isang pangkasal na gown, wala namang mga wigs o iba pang mga bagay. Mahirap ayusin ang kimono kaya nagpa siya akong magsuot ng furisode. Hindi ako sigurado kung ano maaaring yun. Alam ko kung ano ang kimono, parang damit ito ng mga Hapon. Pasensya na kung nakakaabala ako pero sa huli hindi naman pala kita naabala. Pero sa palabas ng kimono, sa tingin ko naalala rin ni Giovanni ang mga alaala na hiram niya. Halos 10 taon na ang nakalipas mula nang unang dinala ko ang aking 4 na taong gulang at 1 taong gulang na mga anak sa Italia. Hindi ko inisip na matanda na ako pero kapag naiisip ko nasa aking 30 taon pa lamang ako. Pero nasa aking 40 taon na ako maaga pa. Gayunpaman ang karanasan ng pagtira sa Italia noong maagang bahagi ng aking 30 taon ay malamang na manatiling isang napakagandang alaala ng aking buhay. Noong nakaraang Sabado, sa hindi inaasahang pagkakataon, naalala ko nang dumating si Rai para sa isang panayam kasama ang direktor na si Takahata ng isang anime studio na tinatawag na Studio Ghibli. Oh my gosh, ang Studio Ghibli ay isa sa aking paboritong animation studios kailanman. Sinabi na ang 20 taong trabaho ni Takahata sa Rai, ang Hive ay ngayon ay napaka-popular sa Italia. Mayroon din sikat na obra tungkol sa 2 bata sa panahon ng digmaan na tinatawag na ang Libingan ng Digmaan. Sa tingin ko, ang pagsasalin ay libingan ng mga alitaptap at napanood ko na ang pelikulang ito, grabe talaga. Ang panayam ng Yorito kay Jeronimo sa mga panayam ng ika-50 taong anibersaryo ng Japan, ang ipapalabas ito sa ika-5 ng Agosto. Kung may oras ka, mangyaring subukan na maging isa. Sumulat ako ng ilang mga walang kabuluhang salita, pero iyon ang kaso para sa bridal dress na nagdulot ng maraming problema. Humihingi ako ng paumanhin sa pagkabala sa'yo. Lagi akong nagsasabi ng kahit ano na gusto ko kapag gusto ko, pero gusto ko rin pumunta sa Milan. Inaasahan ko ang oras na tayo ay magkasama. Sa ngayon hanggang sa aking makontak ka, pangalagaan mo ang iyong sarili sa darating na init at magkaroon ng magandang bakasyon. Mag-enjoy ka ngayon. Nabasa ko yon ng medyo mabilis kahit hindi ko talaga lubos na nauunawaan kung ano ang nangyayari. Mukhang marami siyang pinag-usapan. Lahat tayo ay nagbabasa ng isang liham ngayon kaya oo, hindi sinabi ng aking pagsasali ng FLED pero sa'yo meron. Sinabi lang nito na dinala niya ang kanyang 2 anak dito noong siya ay nasa kanyang 3 dekada na. Sinabi mo ba? Oo, sinabi mo sa kanya na ipapakita ko sa iyo sa aking camera 100, ire-record ko ito. O hindi, naniniwala ako sa iyo bro. Marami sa mga pagsasaling ito, alam mo, hindi talaga sila nagpapakita ng tumpak na pagsasalin. Pero pare, sinabi niya na may kilala siyang nag-interview para sa Studio Ghibli. Oo, may connection ng babaeng ito sa Studio Ghibli. Kahanga-hanga yon, ang bayan sa magandang bahay na yon. Kailangan may mga bagay. Oo, pero nagtataka ako kung ano talaga ang nangyari sa pamilya. Lahat ng susi, lahat ay iniwan pa rin sa likod, nasa mga pinto pa rin. Oo, walang sense. Hindi nga. Tapos sinabi mo tumakas siya. Kaya ano ang kanyang tinakasan? Hindi tumakas siya mula sa Japan papunta dito. Oo, pero talaga bang lumipad siya papunta dito o doon kayo nag-iwan? O iyon ang isang bagay na alam mo, maaaring parang isang mafia na bagay. Oo, iyon ay isang posibilidad. Maaaring nalaman nila na pumunta siya dito at saka siya tumakas mula dito. Oo, noong nalaman nila kung saan siya nakatira o baka nakatakas siya. Binago niya ang kanilang mga buhay noong 75. Tama ba? Parang ganun. Oo, kaya marami sa mga bagay dito ay mula sa maagang 2,000. Wala silang bagong brand. Kaya hindi siya nandito, may ingay, hindi. Pero sa tingin ko, iniwan nila ang bahay na ito mga maagang 2,000, parang 2005, nakakaloka nga. Bakit ka tatakas sa magandang bahay na ito? Oo, iiwan mo lang lahat ng bagay kahit sa labas. Ito ay isa sa mga fancy na pluma. Sa kong kamera ito. Oh, grabe. Ano ba yung 1.1, maraming sira sa loob. Oh. Baka hindi masyadong mahalaga nun, oo, mukhang sosyal ako. Nagtataka ako kung gumagana pa ang mga teleponong ito. Hindi ko sa tingin may kuryente sa lugar na ito. At eto ang banyo. Gusto ko talaga ang kulay berde. May natutulog pa sa tabo. Hindi ako sigurado kung gusto ko ang itsura ng tabong ito. Nakakainis kung paano ito nasa malit na kuweba. Tulad ng kung tumayo ka at nabangga ang iyong ulo.
Kaya kung ako ang may-ari ng lugar na ito, aayusin ko talaga ang banyo dito. Oh, wow. This was na. Parang ito ang sulok ng mansyon. Parang ang lugar ng tore at ginawa nilang shower ito. Mahal ko ito. Maaari mo ko pang buksan ang mga bintana. Isipin mo na naliligo ka dito. Mayroon silang tubo kung saan ang tubig ay dumadaloy ng diretso pababa rin. Well, itatago ko to. Maganda ito. Okay, kaya kailangan natin na umakyat sa mga hagdanan na ano. Baka ito'y magdala sa ibang palapag na may mga kwarto o baka makarating pa tayo sa bubungan. O aking Diyos, meron pa tayong mga kwartong kailangang tingnan. Palagay ko may isa pang kwarto sa itaas pero sa tingin ko ito'y patungo sa bodega. At ngayon, yung palapag ng storage. Maraming bagay na hapon dito. Maliban sa kwartong ito mukhang napaka-Europeo. Medyo maliit ito. Wow. Wow. Oh, ito'y isang sala sa itaas. Grabe, pwede magkaroon ng buong pamilya na nakatira sa ikatlong palapag. Ito yung isang magandang sining ng samurai. Pag-isipan mo nga, mukhang opisina na ngayon ang kwartong ito. Sa tingin ko, matatagpuan ang kwartong ito sa isa sa mga tore na mukhang bagay. Sobrang liwanag dito. Gusto ko kung paano medyo malabo ang mga bintana. Maaari kang makakuha ng kaunting karagdagang privacy. Oh, talagang maliwanag. Oh, ito ay nagtatapos sa isang silid-tulugan. Oh, ito ay isang napakagandang pinturang hapon. Sa totoo lang, pakiramdam ko ay pwede tayong matulog dito ngayong gabi. Mukhang malinis ang mga kama. Ay karaniwan sa Japan yung mga folding screens na so lagi kong nakikita ito sa mga lugar na parang spa. Oh, ito ang banyo.
Kaya nakuha ko ang mga alituntunin ng toilet paper. Kaya ito bumabalik sa hallway na ito. Hindi namin nasuri ang gitnang kwarto. May 2 single na kama. Talagang vintage na TV ang meron tayo dito. Alam mo, iniisip ko na magkakaroon ng samurai sword sa bahay na ito. Palaging nagtatago ng samurai swords ang mga pamilyang Hapon. Pero wala naman pala. Ang araw na ikaw ay nandoon sa itaas, yun ay ang atik ikaw rin o sila? Halika na ikaw. Oo. Talagang nasira ito, sasabihin ko. Naglakad ka ba dito sa taas? O hindi ko ata gusto rin ikaw? Maalis kang sa makarasyon sa bubungan mula dito? O sigurado? Oo, mukhang talagang maalikabok din. Tumakbo ako pababa sa basement. Mukhang typical na basement. Pato na rin ang mga jacket na nakasabit dito. Meron din tayong foosball. Kailangan mong mahalin ang foosball. Tayo, merong mesa ng pingpong doon sa kabila. Ang pinto ng garahe ay gawa sa mansyadong salamin. Ito ay medyo natatangi. Ito may maliit na kainan. Meron pa tayong ilang simbolo ng Hapon. Oh. Sa tingin ko, dito sa ibaba ay magiging parang maliit na minibar. Nakikita ko ang alak. Tingnan mo yan, meron pa tayong bote ng alak. Hindi pa nabubuksan. At mayroon ding sake. Ito yung isang bodega ng alak. May daang alak dito. Bawat bote ay puno pa rin. Mukhang ito ang laundry room at mayroon kang tangke ng tubig. Tignan mo yan, meron pa rin tayong mga sapatos at boots dito sa ibaba. Dito. Narito ang ilang mga larawan, ngunit hindi ko sa tingin na sila ay ng pamilya. Sa isang maray na talagang kakaiba ay sa buong paggalugad na ito, hindi tayo nakakita ng kahit isang larawan sa lahat. Maliban sa lahat ay naiwan pa rin dito tulad ng mga kasangkapan at mga gamit na mayroon sila. Pero walang mga larawan. Medyo kakaiba ito sa akin. Pakiramdam ko tumakas sila na may hawak lamang ng mga larawan. Kaya kami ay patungo sa labas. Kailangan nating mag-escape, pero ito ang hitsura nito mula sa likod bahay. Sigurado akong nakita mo na ang mga kuha ng drone at alam mo kung ano ang pakiramdam. Pero ito ang hitsura at pakiramdam nito sa personal, nakatayo lang dito. Kaya ang lugar na ito ay bahagi rin ng kanilang likod bahay. Tingnan mo ito. Okay, nasa mesa sila sa likod bahay. Pero maraming salamat muli. Hanggang sa susunod na pagkakataon, huwag kalimutang mabuhay sa buhay ng kalayaan at kaguluhan. Kapayapaan at salamat sa panonood.